Simplihan ko lang, correct me if I'm wrong po. Parang kunwari ako padre de pamilya, lumapit ako sa inyo kapitbahay ko. Kailangan kong mangutang kasi meron akong kailangang tustusan na panggasto sa pamilya ko. Binigyan niyo ako ng utang pero hindi ko ginamit dun sa intended na pagkakagastusan. Ganun na ganun. Buti sana kung yung pinaglagyan mo ng pera, baka mas malaki yung pwede mong kitain. Pero ito kung saan-saan, mga flood control, yung mga akap na pinamimigay natin, pinamumudmud lang natin na parang libre, na walang, kumbaga, walang saysay. Nabanggit niyo po yung flood control, no? Puntahan po muna natin yan. Bakit ba napakadaling parang abusuhin ng pondo sa flood control projects? Parang bakit napakadaling nakawin? Well, kasi unang-una, yung mga pinaglalagyan niyan ay madalas tamaan yan ng mga kalamidad, binabaha. Kaya kung may gagawin ka dyan na kunyari nagtayo ka ng drainage system, pero hindi naman maganda ang pagkakagawa at bumagyo at bumuha ng malakas at naanod yan, madali mong sabihin, paano natin maiiwasan yan? Ganyan talaga ang bagyo. Hindi natin malalaman kung kailan tatama sa atin. Hindi natin alam kung kailan gano'ng kalakas. Kaya nasisira yung mga proyekto natin. Parang gano'n lang ang sinasabi. Kaya gagawin mo na naman ulit. Kaya sa kanila, nakita natin doon sa mga lumabas sa television, halos ang hina or halos hindi tinapos yung mga proyekto kasi ang idinadahilan ay nasira ng bagyo o nasira ng baha. At paulit-ulit lang na gano'n. Nung panahon ninyo, ano yung mga in-institute po ninyo na mga mekanismo para kahit papaano maiwasan yung siguro nakawan dito sa mga flood control projects? Na pwede sigurong gamitin pa rin ngayon. Hindi flood control ang tawag ni Secretary Bates doon. Ano po? Yung tinatawag niya, water management program na kasama yung flood control. Meron tayong 18 river basins Diyan nagsisimula yung pagdaloy ng malalaking na tubig, lalong-lalo na pag yung panahon ng tag-ulan. Kaya yung tubig na yan, pwede mong gamitin sa irigasyon, pwede mong gamitin yan sa water supply, pwede mong gamitin yan sa elektrisidad. So kailangan gagawa ka ng sistema na yung pangangailangan mo sa irigasyon magbibigay ng daan yung proyekto para doon pumunta sa irrigation system yung tubig. At doon naman sa pangangailangan ng water supply, mai-imbak mo yan, malilinis mo yung tubig, tapos pwede siya gamitin water supply. So meron kang plano na paggagamitin ng tubig at kapag malakas yung daloy ng tubig, pwede mo munang ipunin sandali para sa ganun, hindi siya agad-agad dadaloy sa pamayanan. So meron tayong 18 river basins na kailangan natin gawa ng water management system. At nung panahon ni Secretary Bates, gumawa sila ng master plan. Siyempre may assumption yun kung gaano kalakas ang daloy sa loob ng 10 taon, gaano kalakas ang ilalakas ng daloy. So meron kang ganung plano para sa ganon, yung gagawin mong sistema, mapapakinabangan ng tao sa iba't ibang paraan. Sa patubig, sa kinakailangan na tubig, sa kuryente kung kinakailangan, kung malakas yung daloy. So yun ang plano, hindi lamang flood control, pero bahagi lang yung flood control ng mas malaking water management system. Okay. Dito po sa DPWH, marami pa kayo tatanong sa inyo dun sa inyong slide, no? Pero related po kasi ito sa flood control issue. DPWH, no? So nakikita natin yung yung scale ng pandarambong diyan sa DPWH.
Ano ba sa tingin niyo from a budget perspective, ano ba yung mga dapat gawin dito sa mga susunod na pagbalangkas ng, ating national budget para mapangalagaan naman ng maayos yung pondo po natin 'no? Kasi merong mga nadidinig tayo ngayon, "Hindi, tatanggalin na lahat ng flood control allocations for 2026." Would that be a good idea? Ah, meron kasi hindi naman natin nilalahat na lahat ng perang 'yan ay malalagay ah, sa alanganin or nanakawin lang 'no. Meron sa Mm, mga ibang lugar na may pangangailangan talaga ng water management. Halimbawa dito sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte nagpagawa ng water management flood control system sa buong Quezon City kay Dr. Maharlagmay, no? Yung dating nasa Project Project NOAA. NOAA. Mm, At doon, merong nagkakahalagang 27 billion pesos sa buong Quezon City kung gustong gawin itong water management including flood control system ng Quezon City. mm. Eh naglagay dito ng 17 billion na flood control projects na hindi alam nung Quezon City. Yes. So maganda sana yung 17 billion na yan kung inailagay na lang dun sa 27 billion ni Mayor Joy, di 10 billion na lang ang idadagdag ng Quezon City. Siguro naman kayang-kaya na ng Quezon City yon. So, meron kang plano at dun sa konteksto ng plano, dun mo titingnan kung ano ang pwede maging papel ng isang flood control project sa isang mas malakihang water management drainage project sa lungsod na yan. Kaya hindi lang flood control kundi titingnan mo yung kabuuan. Kasi ang problema ng Quezon City, pag malalaking ilog na, hindi na nila sakop eh. Ang Mm, sakop nila yung mga maliliit na waterways. At doon lang talaga sila merong jurisdiction. Kaya kinakailangan talagang magtulungan yung national sa local. At kung walang planong ganon, at dedire-diretso lang yung flood control na hindi iniisip kung saan ilalagay, eh meron pa ngang pagkakataon na imbis na makatulong yung flood control project, lalong lumalala pa yung baha. Katulad nung nakita natin sa Sapa, nagtayo mm. ng ilang poste yun. Eh kung merong malaking troso o tangkay ng saging na humarang dun sa mga posteng yon, eh wala na, lalaki na yung baha sigurado. Yun nga, eh, parang hindi nakikita po natin, Secretary 'no, in many parts of the country, 'pag medyo suspicious yung isang kongresista o puwede pati senador, yung para bang kanya-kanyang diskarte ng flood control project na gagawin niyang parang yung magiging ninong siya nung gano'ng flood control project na hindi naman integrated. Parang kanya-kanyang plano, baka siguro dahil kanya-kanyang kita. Eh, 'pag gano'n parang inaaksaya lang natin yung pera nating lahat, hindi po ba? Kaya nga magandang meron talagang batas eh. Although meron na namang batas eh na hindi dapat payagang makialam yung mambabatas dun sa pagpapatupad ng mga proyekto na hindi wala naman silang kaalam-alam dahil hindi naman nila talaga kagalingan yun eh. Yung ang PDAF nung na-declare na illegal, Mm, sabi ng Korte Suprema, illegal siya kasi post-enactment intervention in budget execution yung ginagawa ng mga politiko. mm. Eh, ang executive lamang ang may exclusive jurisdiction dyan. At hindi dapat makikialam yung legislature kasi hindi na nila trabaho yan eh. Trabaho na ng executive. At siguro, kung pababayaan lamang yung executive, malamang magagawa nila makipag-unayan sa lokal para yung kanilang water management system para sa mga lugar na meron silang jurisdiction, maaaring maiugnay dun sa mga water management system na meron naman jurisdiction yung local government units. Mm. Yun ang tamang proseso dapat mangyari. Pero siyempre, pag nakialam mong politiko, hindi naman ang isip ng politiko dyan eh.
yung water management project eh. Katulad na nangyayari ngayon, yung, ano yung pagkakakitaan, tsaka paano makikinabang sa eleksyon kung sakasakali. So, iba yung nagiging motibasyon, imbis na yung talagang dapat na maging layunin ng proyekto. Nabanggit niyo po yung malinaw na desisyon ng Korte Suprema diyan sa PDAF, no? Nabanggit ko sa kanina sa previous episode. Malinaw naman yung desisyon ng Korte Suprema. Ang problema lang, na-underestimate yata po natin yung creativity at kagarapan ng ilang mga legislators. Kasi they still found a way to abuse the fund eh. Di ba ina-advance ang araw ng mga contractor sa kanilang pondo, hindi pa natatapos yung budget process. So nagpapaluwal na yung mga contractor ng kanilang porsyento, hindi po ba? Oh, hindi lang yan eh. Yung mismong pag-issue ng yung sa MAIF, yung guarantee letters o kaya yung mismong pagbubudbud ng AKAP ng AIX o ng tupad ng mga kongresista is labag na yun dun sa desisyon ng korte dun tungkol dun sa PDAF dahil trabaho na yun na executive eh. Pero sila pa rin ang gumagawa kasi alam naman nila doon sila makakakuha ng boto.